Sabado po mga kapatid. It's nice to be back. Dito po sa ating pag-aaral sa libro po ni Marcos. Let us pray. Heavenly Father, we thank you God sa oras po na ito, Panginoon, sa pagdako po ninyo sa amin sa lugar po na ito upang kami po dito sa makinig at mag-aaral ng inyong pong mga salita. Patuloy na dalangin po namin na magturo po kayo sa amin at patuloy na manguna, magpaunawa, Panginoon, sa lahat ng aming pong mga mapapag-aralan. Sa inyo po namin tinitiwala o God ang lahat, O Diyos. Patuloy na dalangin po namin ang inyong pong pagpapatawad sa amin, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginawang pagsalansang, pagkukulang sa inyong pong harapan. Patawarin po ninyo kami maging doon po sa mga bagay na dapat namin gawin na hindi po namin ginawa. Diba? Dalangin namin na patuloy po kayo, O Diyos, na makita sa bawat buhay, Panginoon, ng bawat isa po sa amin. Sa inyo po lahat ang papuri ko sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. At sana isang araw, yung si Sister Juliet ay maturuan ko yung mga chikitings niya, na magsalita ng ating wika. Ayun. Maganda pang turuan yung mga ganyang mga edad kasi madali silang matuto. Ayan. So tayo po mga kapatid ay magpapatuloy dito po sa ating lesson sa book po ng Mark. At nandito na tayo sa verse 35 to 44. At patuloy po nating tinitignan yung ministry ni Jesus that for almost 3 years ng kanya pong pamamalagi dito po sa Israel mismo, dito sa lugar po na ito, marami po siyang ginawa. Marami po siyang mga pinuntahan, marami siyang mga naministeran, at nakita natin na yung 3 taon po na yon, ng kanya pong pagme-ministry sa lugar po na ito ay totoong nagbunga po yung lahat. Magpasa hanggang ngayon ay nakikita po natin yung power ng gospel na patuloy at patuloy na nagliligtas. At isa po tayo sa bunga ng kanya pong pinasimulan sa lugar po na ito. Nagpatuloy po yung gospel sa pamamagitan po ng mga disciples at nagpasa hanggang ngayon. At maging pagwala na tayo, ay patuloy pa rin, hanggat hindi pa dumadating ang Panginoong Jesus, ay patuloy pa rin, na magliligtas ang Diyos sa pamamagitan, ng kanya pong mga salita. At nakita po natin yung lagi ko nga po itong sinasabi sa Bible study na kumpleto na yung scripture. Kumpleto na siya sa lahat ng issue ng tao, meron pong kasagutan, ang banal na kasulatan. At tignan natin dito po sa verse 35. Sabi dito, habang si Jesus ay nagtuturo, chapter 12 ng Mark, verse 35. Siguro magandang English ang ilagay mo para mabasa rin ng mga bata. Sabi dito, habang si Jesus ay nagtuturo sa templo, so laging ito yung kanyang gawain, lagi po siyang may oras at pagkakataon upang siya po ay magturo about the kingdom, about His kingdom and about the kingdom of God. Sabi niya dito, sinabi niya, bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na ang Kristo ay anak ni David? Bakit sinasabi, sabi dito, ng mga tagapagturo ng kautusan na ang Kristo ay anak ni David? So, hindi lang ito yung pagkakataon na nag-ask si Jesus ng mga tanong. Itong mga scribes at itong mga Pharisees, when they ask questions, ito ay, ang motibo po nila ay maglagay ng pain sa Panginoong Jesus upang makita po nila yung ikakaso nila sa God, ikakaso nila kay Jesus. Pero when Jesus is asking them a question, ay makikita po natin na He will reveal something na
kailangan, di ba, ng kanya pong mga hearer. At doon po sa book ng Matthew, makikita po natin na meron po siyang pinpoint doon na group of people. Ito nga po yung mga religious leaders during his time. So, ang tanong niya, sabi dito, it is quoted sa Psalm 110. No? Sa Psalm 110 verse 1. So, doon pa lang sa pag-quote ni Jesus, we can assure and we know na he honors the Old Testament, he honors the Psalms, na alam po natin that most of the Psalms na naisulat, that was written in the scriptures, was written by David himself. No? So it was written and it was sung, not just only for his personal na worship sa Panginoon, but it is sung in the congregation, in the group of people. Di ba na meron pang ang nangunguna doon, di ba? Nililid ito ni ganon, aawitin ito ni ganyan, di ba? Binabanggit po doon sa book ng Psalms. So sa ating pinag-aaralan, nandun po tayo, sa kapanahunan po na ito. So kinote ni Jesus ito, yung pag-quote po niya is an honor to David. Di ba mga kapatid? It is an honor to David na alam po natin, yung nga sinasabi natin, na most of his songs na nandun po sa Psalm is his testimony. It is his faith sa God, no? Nandun po lahat, nakapaloob po doon, kahit ano po yung kanyang ginagawa, sinusulat po niya. Sa panahon man ng kanyang problema, nagsusulat siya. Sa panahon man na masaya siya, sinusulat niya yon. Sa panahon man na meron siyang mga pinagdadaanan, nalulungkot siya, sinusulat po niya. Di ba, yung lahat ng mga experiences po niya with the Lord. So napakaganda na testimony po yun. Hindi inakala ni David na yung mga sinulat po niya, magbasa hanggang ngayon, ay pinakikinabangan pa, di ba, ng mga tao sa kapanahunan ngayon at maging sa mga susunod, di ba, na generation. So sabi niya dito, merong tanong dito, bakit sinasabi ng mga tagapagturo ng kautusan na ang Kristo ay anak ni David? Hindi ba't si David na rin ang nagpahayag ng ganito nang siya'y gabayan ng Espiritu Santo? Sabi niya, nang siya'y gabayan ng Espiritu Santo. We know, mga kapatid, that according to our studies, na itong Bible, it is a compilation of many books, many writers na nagsulat ng patungkol sa Diyos, pero hindi lang sila basta nagsulat. Sabi nga po dito, it is under doon po sa guidance ng Espiritu Santo. So hindi lang sila basta nagsulat, kundi talagang ginaid po sila ng banal na Espiritu upang isulat yung patungkol sa Diyos. So sabi dito sa Psalm 110 verse 1, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, sinabi ng Panginoon, sabi niya, sa aking Panginoon. Sa kapanahunan na yon, si David ay isang king. Hindi siya po pwedeng magsabi ng Lord sa iba, kasi siya ay Lord. Diba? Nilo-Lord siya, nima-master siya. No? Tinatawag siyang master, siya yung pinaka mataas ang katungkulan sa Israel. Diba? Sa kapanahunan po na iyon. So kung titignan po natin maging yung mga letters dito, sabi dito, it's a capital P, capital P. Ewan ko po sa English, kung capital L din ba yun? Capital L. Sabi dito, sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, sabi niya, maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo. Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon, paano siya magiging anak ni David? Paano siya magiging anak ni David? So it is a question, di ba, na binibigay ng Panginoong Jesus sa grupo po ng mga religious leaders as according to the book of Matthew. No? Pero dito makikita po natin na parang madami po siyang audience. Pero doon po sa book ng Matthew, makita po natin na pinpoint po niya itong mga religious leaders. At kung titignan po natin, hindi po sila
wala, makikita po natin na minsan, di ba, nakikipag-argue po sila, pero sa punto po na may mga tagpo na kung saan nagtatanong po ang Panginoong Hesus, hindi nila sinasagot. Di ba? Sinasabi nila na, hindi namin alam. Kahit alam nila, pero ayaw po nilang sumagot. Kasi, kung sila tinatrap nila ang Panginoong Hesus, yung mga question din ni Jesus, it is like also a form of trap na kung saan ay mai-expose po, di ba, yung kanila pong ginagawa. So, alam natin yung history as we learned from our mga previous, di ba, ng mga Bible studies. Kaya importante, yung lagi po tayong nag-aaral. So, in short, mga kapatid, pumili si God ng isang tao, ng isang family, di ba, na kung saan ay pagmumulan ng Messiah. Nasa mind niya na ito, no? Bago pa ipinanganak ang Messiah, nasa mind na ito ng Panginoon, nasa mind na ito ng God, nasa mind na ito ni Yahweh, na merong isa doon sa magiging offspring ng tao, ang siyang magiging Messiah at magliligtas, di ba, sa sangkatauhan. At hindi niya binigyan ng opportunity ang mga manghuhula. Di ba, nahulaan kung anong tribo siya ipapanganak. Kasi pag nagkaganon, magkakagulo na naman, di ba? Pero siya mismo ang nagbigay, from the scripture itself. Makikita po natin na sinabi niya, maki-credit ito doon sa generation ni David. Doon mismo. So kung titingin kayo, sabi niya, ng isang Messiah, kahit sa kapanahunan po na ito, kung titingin tayo doon po sa authenticity, or doon sa totoong Messiah, titignan po natin way back to David. Diba? Yung generation na nagmula po kay David. Kasi maging sa kapanahunan po na ito, ang dami pong nagre-raise, diba, ng mga Messiah. Kiniklaim nila na mga Messiah po sila. No, meron sa Pilipinas, meron sa Amerika, kahit saan, no? Merong mga lumilitaw na sinasabi po nila na sila po yung Messiah. Ang problema lang, mga kapatid, hindi sila po pwedeng i-connecta dito po sa family or doon sa pedigree or doon sa generation nitong si David. So, binigay lahat iyon ng God mula dito po kay David kung saan magre-raise yung Messiah na kanya pong ibibigay. Sa book ng Matthew, maliwanag po doon yung mga generation na kung saan makikita po natin na itong si Jose at saka itong si Mary, si Joseph at saka itong si Mary, they both came from the generation nitong si David. Pero bakit nagkaroon ng virgin birth? Bakit hindi na lang pwedeng sabihin na galing siya kay David, pero bakit kailangan pang solbahin ng Diyos yung pagkapanganak ng Messiah sa pamamagitan ng virgin birth? Kung si Joseph naman ay galing sa lahi ni David, at itong si Mary ay galing din sa lahi ni David. Nakita natin yan, no? Nung sila po ay nagpa-register sa Bethlehem, na sila ay, dahil doon po yung city, ni David. Makikita po natin doon, sa book ng Matthew, as napag-aralan na natin ito, no? Ulitin lang natin. Makikita po natin doon, na nagkaroon kasi ng problema, doon sa generation, ng line ni David, papunta dito kay Joseph. Merong isa doon, sa generation niya, na kung saan nagkasala, na hindi po pwedeng patawarin. No? Dahil doon, nakat po yung line ng kingship, doon sa lahi ni David, papunta dito kay Joseph. At, nakita natin na, sabi ng God, hindi po pwedeng maputol yung aking pangako na magmumula doon sa lahi ni David ang Messiah. So, ni-resolve po niya yon sa pamamagitan ng virgin birth through Mary.
Kaya nga kahit doon po sa Genesis, yung seed ng woman, wala namang seed yung woman, di ba? Yung man ang may seed. Pero magmula pa lang doon, ay nakita po natin how the Lord, di ba, ay kumilos sa salvation, di ba, ng bawat isa po sa atin. Niresolve niya kahit yung nature kaya niyong baguhin. Kahit yung hindi dapat, may panganak, di ba, sa pamamagitan lang ng isang tao, di ba, ng virgin birth, niresolve ba lahat yun ng God for you and for me to have that salvation, di ba, that comes from Him. So, lahat ng ito, nakikita po natin dito, si God yung nagtalaga na dito. Kaya huwag na kayong maghanap sa iba. Huwag na kayong after ng New Testament, yung presentation ng mga generations, wala nang po pwedeng lumitaw pa sa kapanahunan na yon at maging sa kapanahunan ngayon na po pwede niyang ilinya yung kanyang sarili, sabihin niya kung saan siya nagmula, di ba? Maliban doon sa last claim ng Panginoong Jesus na siya talaga yung Messiah. Wala na mga kapatid, kahit si Kibuloy, hindi niya pwedeng sabihin, galing ako kay David, kay ganito, 14 generations yun eh. Walang po pwedeng mag-claim maging sa kapanahunan po na ito, na sila po yung Messiah. Kasi wala silang connection, di ba, doon po sa lahi ni David. So, ano ang sinasabi po ng Panginoong Jesus dito, sa kanya pong mga itinuturo, sa kautusan? May problema kayo, mga religious leaders. Yung mga claim ninyo, sinasabi niya, ay hindi tama. Hindi nila sinagot si Jesus dito, di ba? At nagpatuloy dito, sa verse 38. Sabi dito, napakaraming tao ang malugod na nakikinig sa kanya. Doon sa kanya, siyempre hindi lang ito yung kanyang mga binanggit, hindi lang ito yung kanyang mga tinanong, kundi automatically nag-explain ang Panginoong Jesus na hindi na po isinulat nitong si Marcos. Pero habang nakikinig po yung mga tao, sabi dito, malugod silang nakikinig. Talagang they are very happy. Ano bang sabi diyan sa dito sa verse 37. Ano po yung sabi sa 37? Sabi dito, the large crowd listened to him with delight. Natutuyak talaga sila doon sa kanyang mga explanation. At marami sa mga kapanahunan po na ito, mga kapatid, ang ganun din. Habang ini-explain yung salita po ng Panginoon, nagbibigay ito ng kagalakan sa kanila. Diba? Nagbibigay ito ng joy sa kanila as they hear, as they study the Word of God. Maraming natutuwa. At doon po sa katuwaan po na yon, it will lead them to do and to obey kung ano po yung binabanggit or ano yung sinasabi, di ba, ng Panginoong Jesus. Pero marami din sa mga tao po na ito na ang tingin lamang po nila doon sa sitwasyon na yon ay isang palabas. Kaya sila natutuwa. At pagkatapos na yon ay wala kahit na anumang bagay, di ba, ang nabago sa kanila. As you continue to study and to hear the Word of God, ano po yung nararamdaman natin? Natutuwa rin po ba tayo? Inaantok? Diba? O kaya nababagot? May mga ganun, no? Pero nakikita po ito, diba? Ang resulta po ito sa pamamagitan ng ating pag-obey sa God. So ano ang connection nitong verse 35 sa mga preceding verses ng Mark chapter 12? So sabi dito, maraming nalulugod ang nakikinig sa kanya. Sa kanyang pagtuturo, sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan, na alin, ano yung dapat pag-ingatan, na mahilig magpalakad-lakad, na suot ang kanilang mga habang damit, at gustong-gustong binabati ng may paggalang sa mga pamilihan. Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo. Diba? Sa kapanahonan na yun, yung mga damit ng mga religious leaders ay, sabi dito, mahahaba, diba? Sabi dito, mahabang damit. At ang gustong-gusto po nila ay
yung pumupunta po sila doon po sa mga lugar na kung saan ay bibigyan po sila ng paggalang. Especially doon sa market. Kasi maraming tao doon sa market, di ba? At kapag sila po ay nandiyan, ay binibigyang galang po sila, di ba, ng mga tao. At sino po yung mga tao na ito? Sila po yung mga tagapagturo ng kautusan. They want honor. They wanted respect. Yun. Gusto nila makuha ito, di ba, sa mga tao, no? Pinag-iingat ni Jesus ang mga tao sa mga ganitong klase ng tao. Yung gusto lagi yung honor, yung gusto lagi yung respect. Hindi mo pwedeng tawagin mo lang siyang sister. Dapat ang tawag mo sa kanya, reverend. May mga ganun, di ba? Dapat ang tawag sa kanya ay kamahalan. Mga ganun ba? Dapat ang tawag sa kanila ay sir. Dapat ang tawag sa kanila ay ma'am. Yung talagang may, yung pagtaas doon po sa kanilang sarili. Sabi ni Jesus, mag-ingat kayo doon sa mga taong yon. Nang itinataas nila ay yung kanilang sarili. No? Makikita mo naman yun sa tao kapag yung sarili niya yung lagi niyang tinataas, kapag siya lagi yung bida, nakikita natin yon sa mga tao. Bakit pinag-iingat ni Jesus ito? Itong mga listeners po niya. No? Sapagkat kasi, kapag masyado mong itinaas yung tao, at secondary na lang ang God, mapapahamak ka. Di ba? Mapapahamak ka. Mas maganda na si God yung top na priority or mas mataas yung kanyang katungkulan or mas mataas yung kanyang position. Kasi yung gusto ng mga taong ito, hindi mo sila mapansin, nako, problema yan. Di ba? Hindi ka makapagmano sa kanila, parang unrespectful ka na. Kung hindi ka makapagbow sa kanila, di ba, ay may problema ng malaki. Mga ganyan, no? Sabi dito, ano pa yung mga gusto ng mga taong ito? 39, ang gusto nila ay ang mga natatanging upuan sa mga sinagoga, yung mga talagang designated na mga places, hindi ka po pwedeng maupo doon sa pinakauna. Madalas ganun, no? Yung mga dignitaries, may mga ribbon-ribbon pa yan. Kakaiba pa yung kulay ng kanilang mga upuan. Kaya nga dito sa church, napansin nyo ba yun mga kapatid? Kahit may mga pagtitipon po tayo, hindi tayo naglalagay ng, may mga instances na gano'n, no, kapag maraming tao na. Pero pantay-pantay lang tayo, yung speaker natin, kasalo natin sa pagkain. Di ba? Hindi tayo nagtatami, di ba, ng tao. At hindi rin natin itinataas ang kahit na sino, di ba, sa lugar na ito. Maliban, sa Diyos. Ang gusto ng mga taong ito ay kapag nandyan na sila, ipapupurihan na sila. Kaya talagang meron pa silang red carpet siguro, no? Papunta doon sa kanilang. Dahil mga politicians, ganyan, di ba? Lalagyan ng, yung ribbon. Talagang may tugtog pa kapag sila ay magmarcha na, papunta sa kanilang upuan. At kung sila'y magsasalita, di ba, talagang nakikinig yung lahat. Grabe yung charisma, di ba, na kanilang ibinibigay, At hindi lang sa mga politicians, may mga ganyan din na nangyayari sa the so-called church ng God, ang gusto nila, yung mga tanging upuan sa mga sinagoga at ang mga upuang pandangal sa mga handaan, dapat naitataas talaga sila, Sila yung pinakamagandang upuan, Sila yung nakikita, sa mga pagtitipon. At 40, sabi dito, inuubos nila ang kabuhayan ng mga biyuda. Inuubos nila ang kabuhayan ng mga biyuda at ang mahahaba nilang dasal ay mga pakunwari lamang, Mga pakunwari lamang. All throughout the scriptures, mga kapatid, hindi na kasi ako nag-quote pa ng mga verses kasi lalo tayong magtatagal, di ba? Pero alam po natin na merong special part sa puso ng Diyos ang mga biyuda at ang mga ulila. Lagi siyang nagtuturo sa mga Israelita na huwag kakaligtaan ang mga tao na ito.
yung mga biyuda, yung mga destitute, no? Yung mga helpless, lalong-lalo na yung mga ulila. Kasi kapag nabiyuda ka, kahit naman hindi lang sa kapanahunan na yon, kahit sa ngayon, di ba Sister Magdalena, di ba? Kapag nabiyuda ka at may mga anak ka, it is very difficult for you to go on sa living. How will you provide for your family? How will you provide for your children? Mag-aaral ang mga yan. Mapalad yung mga nabubiyuda na may mga trabaho sila. Kahit ngayong nabiyuda ng buhay, medyo, kasi si Sister Grace, ganun lang siya, parang hindi siya affected. No? Nakita ko yun, hindi kita tinitignan. Di ba? It is very difficult kasi nasa iyo lahat. Diba? Nasa iyo lahat. Ang pag-aaral ng anak mo, magkano yun? Diba? Siyempre, magbabayad ka pa doon sa guardian ng anak mo. Diba? Lahat ipro-provide mo. No? At hindi lang yan, kasama pa yung mga magulang mo. Siyempre, lalo na kapag okay naman. Diba yung iyong kinikita. Napakahirap ng sitwasyon ng isang biyuda. Diba na wala siyang katulong, no? Sa pagpapalaki, 'di ba? Sa lahat ng areas ng buhay, 'di ba, ng kanyang pamilya. Kahit naman po yung ulila, ang saklap ng buhay, biyuda na nga, ulila pa. Diba? Napakasaklap ng buhay ng ganon. Pero one thing na itinuturo ng Panginoon, ng God, even in the Old Testament and even in the New Testament, to look after, 'di ba, yung mga kailangan ng mga biyuda at ng mga ulila. Paano ito niresolve ng God sa Old Testament? Sabi niya, in every 3 years, sabi niya sa mga Israelita, magbibigay kayo ng inyong 10% ng inyong ikapo. Pero yung ikapo na yon, every 3 years, ay hindi ninyo dadalhin sa iglesia. Kasi ang daming tithing sa Bible, di ba? And one kind of tithing is this: for every 3 years, sabi ng Lord, lahat ng mga ibibigay niyong mga tithes, aside pa doon sa tithe ninyo sa temple, iba pa ito. Sabi ng God, no? Ito ay tithe na para doon sa ministry ng mga widow, ng mga orphans, ng mga destitutes, ng mga helpless. No? Hindi nyo ito dadalhin sa temple, dadalhin nyo ito doon sa lugar na kung saan ay ipagkakaloob ninyo, di ba, sa kanila. So just imagine sabihin na lang natin for 1 million people, 1 million Israelitas, kunyari 1 million sila, at kunyari lang ang mga biyuda sa kapanahonan ng mga mga 100,000, it is provided lahat ng mga pangangailangan po nila. So hindi na mag-worry yung isang biyuda about doon sa hindi na ganun yung kanyang worries kasi tinutugon na siya ng Panginoon, no? Sinusuplayan na siya, di ba, ng Lord doon po sa kanyang mga pangangailangan. Mas mahirap sa kapanahonan nila, mga kapatid, kasi ang isang biyuda, di ba, ay nakaasa sa kanyang asawa. Umaasa siya. Ang kabuhayan niya ay nasa kanyang asawa. Ngayon kasi may mga working mom na tayo. Diba? Nag-iba na po yung pamamaraan, pero it's the same thing. It is still mahirap. At hindi ito nawala, mga kapatid. Diba? Yung ganito pong klase ng pag-abot ng Diyos sa mga biyuda at sa mga ulila, hindi po ito nawala kahit kailan. Magpasa hanggang ngayon. Alam mo, hindi lang kasi ito sinusunod ng marami. Pero kapag sinunod po ito, di ba, meron po laging kalakip na pagpapala ang pagsunod pagdating sa pagbibigay sa God. Mayroon tayong mga pag-abot. Pero minsan yung binibigay po natin sa pag-abot ay hindi 10. Di ba? Hindi 10%. Kung lang yung natin, gusto nating ibigay. Pero ang ganda-ganda ng programa ng pag-abot. Inaabot natin hindi lamang yung mga biyuda, hindi lamang yung mga ulila, hindi lamang yung mga matatanda, hindi lamang yung mga may sakit, di ba?
ay napapagpala po sa pamamagitan po ng ating pagkakaloob sa Lord. So nakita natin yung trabaho ng mga religious leaders sa kapanahunan po na yun. No doubt kung bakit galit na galit sila sa Panginoong Jesus. Kasi ini-expose po ni Jesus yung kanila pong mga ginagawa. Sabi dito, inuubos nila ang kabuhayan ng mga byuda. Wala na nga yun Di ba? Wala na nga siyang kabuhayan. Kumbaga, parang isang tuka na lang siya, pero inuubos pa ng mga religious leaders na supposed to be, they are the one who will support yung mga ulila, o yung mga byuda, yung widow. At sabi dito, nagkukunwari sila ng mahabang mga dasal. Yun ang pinagkukunwari nila. At sabi dito, ano ang parusa sa kanila? Dahil dyan, mas mabigat na parusa ang igagawad sa kanila. Bakit? Kasi sinasamantala nila yung kahinaan ng mga widow. Sa kapanahunan na yun, siyempre, kumakapit ang mga widow sa Diyos, sa kanyang suporta, di ba, sa kanila. Tapos pinagsasamantalahan sila ng mga religious leaders. At hindi lang sa kapanahunan na yun, mga kapatid. Marami ding mga religious leaders sa kapanahunan na ito ang nananamantala din sa mga tao. Nananamantala din sila sa mga tao, kung saan yung mga kaloob, yung mga ikapot handog na binibigay ng mga tao sa kabangyaman ng iglesia ay napupunta doon po sa kanilang sariling mga bulsa. Nagtitrip sila, kumakain sila, mamahalin ng mga restaurants, di ba? Bawal mag-account sa kanila. Salamat sa Panginoon kasi ang iglesia po na ito ay napaka-transparent po natin. Di ba, pagdating sa ating mga milyones. Milyones agad daw. Ayan, sa lahat ng ating mga pagbibigay, nakikita po natin, di ba na, ang lahat po na ito ay hindi po ipinangre-restaurant ni Pastora. Okay, binibili niya sa Shein. Hindi siya cash out, Hindi anong tawag doon sa? Check out, Hindi. Pupunta lahat ito. Yung ating mga ibinabayad, hindi binabayad. Tayo nanghiningil. Yung ating mga ibinibigay, di ba, sa iglesia, mga kapatid. Actually, sa totoo lang, kulang pa na pambayad ng renta. Alagang biyaya lang talaga ng Panginoon. Di ba? To make this church na magpatuloy, diba? Hanggang sa wakas. 41, sabi dito, so may judgment doon sa mga mapagsamantala. 41, naupo si Jesus sa tapat ng hulugan ng mga kaloob sa templo. At pinagmamasdan ang mga naghuhulog ng salapi. Bakit anong connection dito? Dito sa ating mga pinag-aaralan. One thing na makikita po natin dito, mga kapatid, everything that we do inside the temple ay pinagmamasdan ng Panginoong Jesus. Kahit sa kalangitan, pinagmamasdan niya tayo. At hindi lamang doon sa ating mga inihuhulog, sabi dito, na salapi. Higit sa lahat, pinagmamasdan din niya yung katauhan ng isang tao. Ano yung motive niya? Sino ba yung taong ito, di ba, na nagkakaloob? Kasi when we go back doon po sa offering nila, Abel at saka ni Cain, hindi lang sinabi doon na nalugod si God sa offering ni Abel. Hindi. Sabi doon, ang statement doon, hindi ko na kinote, sabi niya, nalugod si Yahweh nalugod si Yahweh kay Abel at sa kanyang handog. Una mismo si Abel na kinalugdan ng God. Kaya maging yung kanyang handog ay kinalugdan din, di ba, ng Diyos. Dito ay makikita po natin, sabi, pinagmamasdan ni Jesus yung mga naghuhulog ng salapi. At sabi niya, napansin niyang maraming mayayaman ang naghuhulog ng malalaking halaga. Siyempre, mayayaman ang laki-laki ng kanilang hinuhulog, Sabi dito, lumapit naman ang isang biyudang dukha
at naghulog ng 2 salaping tanso. Compare doon sa mga binibigay ng mga mayayaman, ano naman ang pwedeng bilhin ng 2 salaping tanso? Wala. Diba? Hindi pa nga yun yung 1 day wage eh. Diba? Hindi yun isang dinaryo. No? Kundi, agurot lang yung ibinigay ng dukha doon sa temple. Yun yung kanyang, dukha na nga, hindi lang siya basta widow, kundi siya ay, ano sabi dito? Poor. Very poor na widow. Sinabi po kanina mga kapatid ng mga widow is supposed to be, they are supported by the religious leaders. Sila dapat yung mga tumutulong sa mga widows, sa mga orphans. Pero katulad ng binanggit ni Jesus, ay pinagsasamantalahan ng mga religious leaders na ito, yung mga widow. Inuobliga ang mga widow na ito na magbigay. Magkaloob. Para saan? So nakikita po natin dito yung isang corruption. Napakalaking corruption inside, di ba, the temple. Kasi pagkatapos po ng lahat ng mga ito, mga kapatid, madi-destroy yung temple. Di ba? Na sabi ni Jesus, wala kahit isang bato magpasa hanggang ngayon na hindi na tumayo, di ba, yung temple nila sa Jerusalem dahil sa matindi, di ba, na parusa na iginawad po ng Diyos sa mga religious leaders po na ito. Kasi sinalaula po nila, di ba, yung temple. Sabi dito, ano yung inihulog ng biyuda? 2 salaping tanso. O siguro, di ba, yung mga mayaman pag nagbigay, talagang may mga ano pa yun, may mga tugtugan pa yun, di ba, sa kanilang pagbibigay. At itong biyuda na ito, poor na nga, di ba, nakikita na siya ay poor, pero nagbigay pa rin po siya. Marami yung nagko-quote po dito na sabing ganon na inaano nila, no? Tawag doon yung ina-appreciate nila, di ba, yung ginawa ng biyuda. Parang ini-example po nila, di ba, yung buhay po ng biyuda na ito na out of his kalagayan, di ba, sa buhay na siya ay poor, she still is giving, di ba, sa temple. Pero maliwanag na corruption po at pananamantala ang ginagawa ng mga religious leaders po na ito. Kasi never na kinumand sa kanila ng God, di ba? Especially na dito po sa mga biyuda na obligahin ninyong magbigay ang kaloob ang mga biyuda. Walang ganun na binanggit, no? At sabi dito, tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sinasabi ko sa inyo, ang inihandog ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat. Higit na marami yung 2 salaping tanso kaysa doon sa mga hulog ng mga mayayaman. Kasi bakit? No? Back to sa sinabi ko po kanina, tinitignan ni God. Una sa lahat, yung tao at yung kanyang offering. Yung tao at yung kanyang offering. Itong mga mayayaman, hindi tinignan ng Diyos yung kanilang inilagay eh. Tinignan muna ni God kung sino sila. Doon po sa Kanya, sa kanilang mga ibinigay. Mas prenesyohan ng Diyos yung ibinigay po ng poor na widow po na ito kasi tama po yung kanyang puso. Hindi lamang doon po sa kanyang pagbibigay, but she was there. Sabi niya, marahil sinabi niya, ito na lang yung natitira sa akin. Diba? But I wanted to give to you, God. Diba? I wanted to give it to you. At kapag ibinigay niya yon, anong kakainin niya? Diba? Paano na naman siya makakapag-provide? So, grabing corruption sa loob ng temple sa kapanahunan na iyon. Na itong mga religious leaders na ito, wala na silang pakialam, basta magbigay lang, diba, sa kanila, no? Pero yung puso kasi ng widow po na ito, ang tinignan, Panginoong Jesus, at exposition doon sa corruption na ginagawa, ng mga religious leaders, no? At sabi dito, sapagkat
Sabi dito, ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang ibinigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikabubuhay. What a submission ang ibinigay po ng babaeng ito. Diba sa iglesia po na sa temple, na kanya po pinuntahan. No? Yung submission ang nakita ng Panginoon Jesus doon, hindi yung kanyang kaloob. No? Hindi yung kanyang kaloob. So alam mo, kapag submitted ka naman talaga sa God, di ba? Nag-obey ka sa Panginoon, hindi issue sa iyo yung amount ng pagkakaloob mo. Di ba? Hindi mo kinukwentahan ang Diyos. The more na you are right in your stand sa Panginoon, the more that you understand, di ba? Yung pagkakaloob or yung pagbibigay ng iyong ayaw kong sabihin support di ba? Ng iyong pagpapasalamat, di ba, sa Panginoon. Kasi who are we to support the church? Di ba, ganun ba tayo kayaman para magbigay ng ating suporta? But we are giving because we are so grateful sa ginawa ng Diyos, di ba, sa bawat isa po sa atin. So, ang tinitignan ng God, mga kapatid, is us. At nakikita po yun sa pamamagitan ng ating pagkakaloob. So, let us pray. Heavenly Father, nagpapasalamat po kami, O God, sa lahat ng inyong po mga itinuro, O Diyos, sa bawat isa po sa amin, sa gabi po na ito. Bilangin po namin ng lahat ng aming mga napag-aralan, O Diyos, ay maging kagalakan po, O God, ng bawat isa po sa amin. Kagalakan ng aming puso na higit kang mahalin, O Diyos, higit kang paglingkuran, Panginoon, at higit kang pasalamatan sa aming mga buhay. Sa inyo po lahat ang pag-uri at pasasalamat sa Panginoon Jesus. Amen.